Ito, ambassador ni PBBM, mga kababayan, itong si Teddy Boy Locsin Jr. Kilala nyo naman siguro yan, isang anchor din dati, isang broadcast journalist. Dapat na sigurong tanggalin na ni PBBM, mga kababayan. Pero inyo, ambassador ni PBBM, tuta ni Digong? Natagpo ang tanga. Bakit nyo, mga kababayan? Bakit itong si Teddy Boy Locsin Jr. ay sinabihan nating natagpo ang tanga? Sabi niya po kasi, mga kababayan, ay ito. Yan. Sabi niya, si Rodrigo Duterte ay hindi raw inaresto ng ICC. Ito daw po ay dinukot ng mga Pilipino sa Pilipinas at sinuko sa mga dayuhan. Dito muna tayo sa pagkaliteral ha, sa pagkaliteral. Tingnan muna natin sa pagkaliteral. Mga kababayan, sa inyo bang palagay? Tingnan nyo to, si Digong, kung paano po umupo. Tingnan nyo si Mijaldea, kung paano, anong ginagawa. 'Di ba? Tingnan nyo yung mga nurse doon sa likod, yung mga bantay. Meron bang kinidnap, mga kababayan? Dito pa lang natin tingnan. Meron bang kinidnap na ganyan? Napaka-relax. Bobo rin pala itong si Teddy Boy Locsin Jr. Mga kababayan, junior ba to? Teka lang nga, ulitin ko nga kung junior nga talaga to. Teddy Boy Locsin. Google. Junior nga, mga ka-GPnatics. So siya ay, ayan, si Teddy Boy Locsin Jr. ay ambassador. Ay ambassador. Wikipedia. Currently serving as the Philippine Ambassador to the United Kingdom. Nagserbisyo pala to kay Digong dati, kaya pala ganito. Sabi rito, since August 30, 2022, tapos he previously served as the Secretary of the Foreign Affairs under the Duterte administration from 2018 to 2022. Mga kababayan, naging House of Representative din pala ito. Yari ka! Kaya lang, ayun na nga, mga kababayan, natagpo ang angat, parang mga DDS, 'di ba? Meron bang hindi na tayo magpapaka-expert lang. Ano na lang natin, usapang kanto. Meron bang inaresto, mga kababayan, na kung saan kayo po ay pwedeng dumalaw ang iyong mga kaanak doon sa ICC? Meron bang inaresto, mga kababayan, na ang mga abogado ay pwedeng ipagtanggol itong si Digong? Meron bang dinukot na kung saan, mga kababayan, ay pwede pang sana magkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Pilipinas itong si Rodrigo Roa Duterte kung hindi lang sablay ang kanyang mga anak? At saka kung may ransom, tawag dito kung kinidnap, bakit walang ransom na pinag-uusapan? Diba? Ma'am Leia Corpu, shoutout. Hi, DDS, gising, hindi kayo yayaman sa 500 pesos. Pero kung pangluho lang, pang scatter at pang bato, balani, tanggap ng utak nyo yan kahit mapabayaan nyo ang inyong pamilya at mga anak. Grabe, no, mga kababayan? Basta DDS talaga, kahit anong, tawag dito, kahit anong talino mo, wala parang naluluto. Kasi wala nang 'di ba? Lucky Shade, Sablahi, Ransom, Saltik siguro sila. Sablay na sablay Dito pa lang.
Isipin nyo yan, ilang buwan na sila po ay nakikipaglaban. Ilang buwan, mga kababayan, na sila po ay nagpa-file nagpa-file po sila ng mga complaint, nagpa-file ng motion for reconsideration, at kung ano-ano pa, maging ang atin pong Senate, nag-file ng resolusyon sa house arrest ni Digong Duterte. Paano naging kidnapping yun? Di ba, Tita Josephine Makatula? Sabi ni Argo Host, dumadami kakampi namin. Okay lang. Dumami ang mga kakampi ninyo. Wala namang mga ulo. Mabuti sana kung yung kumakampi sa inyo may mga ulo eh. Nawawala na ng ulo, nawawala na ng saysay, nawawala na ng reasonableng maayos. Diba? Argo, ikaw kaya pag kinidnap, tingin mo makakauwi ka pa ng buhay? Lalong-lalo na kung wala ka naman pambayad. Sabagay ito, may pambayad sila Digong. Kaya lang hindi usapan dito ang pera di ba? Kung ito ay kinidnap, bakit sila nakikipaglaban sa korte, sa ICC? At kung ito ay kinidnap, mga kababayan, sabi ni Lastings, believe ako kay Locsin noon, pero nung naging DDS na siya, naging engot. Hindi tayo makapaniwala lahat, ano? Diyos ko. Ganitong klase ng tao, mga DDS ngayon, wala sa hulog. Nasisira na ang utak at kanilang utak ay naluluto na ng husto. Una pa lang, mga ka-GPnatics, yung mga tawag dito, 15-0 ang judge natin nung una. Ang nagsasabi, may jurisdiction pa ang ICC sa atin. Hindi dahil wala na tayo, mga kababayan, sa Rome Statute. Pero tayo po ay may responsibilidad, 'di ba, na makipagtulungan pa sa kanila sa mga nangyari during tayo po ay member pa ng Rome Statute. At yung ginawa kay Digong, yan ay naaayon, mga kababayan, doon po sa ating batas pangkalawakan. Batas pangkalawakan. Argo, salamat ikaw naman Ayan si Argo, ganyan. Ito yung tunay na Argo Ganyan lang siya pang inis, pero hindi siya si Argo Bingot. Salamat Argo Silito National. Bingkong ang mga utak ng mga DDS. Ewan ko. Sobra, mga kababayan, kahit yung mga senador, bengkong na mga utang Mga utak. Wala na umuwi si Digong, nasa garapon. Yung DDS utak nila pulburon Bobo din pala itong si Locsin GP meron bang kinidnap na merong warrant of arrest? That exactly correct, 'di ba? Mga kababayan, ito ay inaresto dahil may warrant of arrest. Nakalimutan ko 'yan. Salamat, pinaalala mo, Danilo Hessler. Danilo Helar pala. Ang hirap basahin, Diyos ko. Ayun, unang-una talaga merong warrant of arrest. So, mga kababayan, meron bang kinidnap na may warrant of arrest? O sabi, meron GP. Yung mga peking warrant of arrest. Ito legitimate Unang-una, mga kababayan, kung ikaw ay kikidnapin, dapat walang ibang makakaalam. 'Di ba? Pag kinidnap ka, totally blackout, hindi yan mapapalabas, walang taong makakita. Tapos magugulat ka na lang, nandun ka na. Tapos hindi nila ipapaalam kung nasang lugar ka. Ang pagkakaalam ko dyan kay Locsin, may lahing taong labas yan, kasapi ni Digong Duterte at Joe Masison.
Naku po, sana mga kababayan, Ma'am Norma Duro, no? Naomi Shin, Kabsat, kapatid, dapat itong si Noli Locsin, etong si Teddy Locsin, mga kababayan, ay alisin na rin ni PBBM sa pwesto to, palitan nyo na. Pag mga ganitong mga tao na kontra sa inyong paniniwala, dapat na sigurong may kalagyan ito. 'Di ba? Alisin na sa pwesto. Bakit nyo ba ito pagtsatsagaan? Hindi nyo na rin naman pala ito mapapakinabangan. Kinukontra ang inyong mga desisyon. 'Di ba, Ma'am Marico Ems? Oh. Kinidnap ang daming kasamang abogado at doktor. Kaya nga. 'Di ba, Ma'am Priscilla Ramazami, shoutout po. Doon tayo nagtataka eh. Mga kababayan, kinidnap, merong warrant of arrest, may mga abogado, may mga doktor na kasama. Nakita nyo naman, hindi man lang nakaposas. Oh. Maliwanag na maliwanag, hindi po yan kidnapping. Kasi he can still defend himself eh. 'Di ba? And his lawyers can defend Duterte, mga kababayan, sa ICC. Kung kinidnap yan, dapat wala na yan. Baka ngayon na 6 feet below the ground na yan. Ibang klase na sa kanila ang kinidnap, bulgaran. Tapos itong si Pulong, ano? Sabi niyang ganun. Sa lahat ng kumidnap sa tatay ko. Oh. Nagbabanta ka. Doon ka magbanta sa ICC. Ay nako, mga kababayan. Anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga ka-GPnatics. Ma'am Lilibet Jose, medyo na late ka ata. Cecilio TV, shoutout po. Mama Ros, Jason Rivera, kinidnap? Nakapamukpok pa ng pulis ang kabit. Kaya nga eh. 'Di ba? Meron bang kinidnap, mga kababayan, yung kabit mo ang nananakit? 'Di ba dapat pag kinidnap ka, pipiringan ka na, tapos yung tipong ang gagawin sa'yo, mga kababayan, pag magsasalita ka eh, baka pukpukin yung labi mo. 'Di ba? Oh. May kinidnap bang naka-televise? Isa pa yan. Dapat, mga kababayan, ang kidnapping, alam naman natin na ginagawa ito without the knowledge of the people. 'Di ba? Na ito ay nangyayari sa likod po ng dilim. Si Ma'am Delor Garcia late daw. Oh. Yes, ambassador pa sa UK yan, si Teddy Boy Locsin Jr. Okay? So sa lahat ng mga late, mag-like na kayo, mga kababayan, at magkita-kita tayo bukas. Pasensya na kayo at talagang meron pa sana akong dalawa eh, kaya lang talagang masakit na po yung mata ko. Mahirap pala yung nagpapaka sobra sa ano. Nung nakaraan kasi talagang hyper ako, guys. Katatapos ko lang nun, kahit papaano nagbuhat. Tapos dire-diretso yung live natin 7, nasobrahan ako, kaya ang sakit sa mata. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sa lahat ng mga nagre-replay, nanonood po ng live. Maraming thank you po. Magkita-kita po tayo, wag po kayong magsawa at sisikapin ko po talaga araw-araw kahit papaano makapag-live pa rin tayo, mga kababayan. Pero okay naman na siguro to, may tulog ko lang. Kanina naman, ano naman siya, malinaw na yung paningin ko eh. Malinaw na, kaya lang pag kailangan kong tutukan. Ma'am Norma Duro, anong oras live ka bukas? Tingnan ko po, ayaw ko pong magsabi kasi medyo pa talaga yung oras natin at saka yung mata ko talagang iniisip ko. Mahirap naman na itodo-todo natin tapos sa susunod wala na tayong live. Pablo Agustin, shoutout po. Bihirang makachamba ng live mo. Basta lagi nyo lang po akong titingnan ng live ko, 3 lang naman. Okay, ang live ko, pag sa umaga, alas 8, mga 7 to 8. Tapos, 1:00 ng hapon. At ito po, ganitong oras sa gabi naman, 7 to 8, mga nakalive ako niyan. Ganyan po, kung titingnan nyo.
Bye guys, bye-bye.